Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong pag-uusapan ngayon sa gabing ito ay pinamagatan kong Kababaang Loob ni Kristo, Katangiang Tataglayin Ko. Sa Lucas chapter 2 verse 7, sabi po ron, "Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan." At si Filipos chapter 2 verse 6 to 11, "Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At ang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikalulahati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon." Nang may magtanong po kay Saint Francis of Assisi kung bakit at paano siya naging matagumpay at nakagawa ng magagandang bagay para sa marami, ganito ang kanyang wika. Sabi po niya, ito marahil ang dahilan. Ang Diyos ay marahil tumingin sa mundo mula sa langit at nagtanong, saan kaya ako makakakita ng pinakamahina, pinakamaliit at pinakamahirap na tao sa buong mundo? Pagkatapos nakita niya ako at kanyang sinabi, ngayon, nakita ko na siya at gagawa ako ng magagandang bagay sa pamamagitan niya. Hindi siya magmamalaki dahil dito, titingnan niya na gagamitin ko ang kanyang pagiging maliit at abang kalagayan para sa aking karangalan. Higit pa po rito ang ginawa at isinakatuparan ng ating pong Panginoong Jesucristo para sa karangalan ng Diyos. Ito ang dakilang kasaysayan ng pagpapakumbaba. Mula sa kalagayan ng pagiging Diyos, papunta sa pagiging alipin upang isakatuparan ang pinakadakilang bagay para sa buong sanlibutan. Kababaang loob ni Kristo, katangiang tataglayin ko. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, patuloy mo kaming pangunahan at patuloy na maranasan namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa amin pong mga buhay. Ibaba niyo po inyong lingkod sa pinakamababang kalagayan upang kayong aming maitaas. Magpakahayag po kayo sa amin sa gabing ito sa pangalan ng amin pong Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa buong aklat po ng Ebanghelyo, si Lucas po ang nagbigay ng pinaka-detalyadong kaganapan ng pagsilang ni Jesus. Kanya ipinakita si Jesus bilang anak ng tao or Son of Man sa pamamagitan ng pagbibigay ng detalye tungkol sa kapanganakan, paglaki at pagiging bata ni Jesus. Pinanganak po si Jesus sa panahon ng kapangyarihan ng imperyo ng Roma. Tinagurian po itong Universal Monarchy, ang paghahari noon ni Augusto Cesar, dahil sa lawak ng sakop ng kanyang buong imperyo. Tinawag itong Terrarum Urbis Imperium, na ang ibig sabihin ay the Empire of the whole earth. Ito ang perpektong panahong itinakda ng Diyos upang ipanganak ang tagapagligtas, katulad ng hula ni Propeta Daniel sa Daniel chapter 2 verse 44, sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurigin ito at ganap na wawasakin ng iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makabangon iyon kahit kailan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kapansin-pansin po mula sa lugar, paraan at mga taong ginamit ng Diyos upang isakatuparan ang dakilang kapanganakan ng tagapagligtas ay mga simple at mga ordinaryong tao lamang. Kinasangkapan niya po based sa history, sina Jose at Maria, maging yung mga apostol sa parang na simbolo ng mga ordinary people ng kanilang kapanahunan. Maging ang bayan ng Bethlehem na siyang pinakamaliit na bayang sakop ng Huda at ang pasabsaban kung saan pinanganak si Jesus. Ang lahat po ng ito ay kinasangkapan ng Diyos upang maisakatuparan ng mga plano niya na siyang tanda ng kababaang loob ng isang dakilang katangian taglay ng ating Panginoong Jesucristo. Mula po sa katangian at kalikasan ng pagiging Diyos, papunta sa pinakamababang kalagayan. Hindi lamang mababa, kundi pinakamababang kalagayan. Ito ang ipinakita ni Jesus na katangian, masunod lamang ang kalooban ng Panginoon na mailigtas ang sangkatauhan. Ngunit paano nga ba natin tataglayin ang kababaang loob tulad ni
Kristo. Tatlong bagay po yung ating pong pagbubulay-bulayan. Una po, tulad ni Kristo, maglakbay tungo sa kababaang loob. Naglakbay po mula sa Nazareth papuntang Bethlehem si Jose at Maria upang sumunod sa utos ni Augusto Cesar na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang imperyo po ay nagkakaroon ng census tuwing ika-14 na taon para sa militarismo at pagpapataw ng buwis sa kanilang mga nasasakupan. Umuwi nga sina Jose at Maria. Isang mahirap at mahabang paglalakbay. Tinatayang 70 miles ang layo ng Nazareth sa Bethlehem. Ito ang isang kahangahangang kaganapan sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos na naging katuparan ng hula. Ginamit niya ang maliit na bayan ng Bethlehem na sumisimbolo sa kababaang loob. Hindi birong paglalakbay, lalo na kay Maria na nooy ay malapit ng manganak. Nang sabihin po ni Maria na ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi, ang ibig nitong sabihin ay mula sa mga oras na iyon, ang kanyang buhay ay kanyang ipinapailalim sa pagpapasya ng Diyos at ipapagamit para sa kanyang banal na kalooban. Kahit na ang ibig sabihin nito ay may mga paghihirap siyang kailangang pagdaanan, isang pambihirang paglalakbay patungo sa kababaang loob. Higit pa po rito ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ipinakita niya ang kababaang loob mula sa kanyang dakilang pagsilang hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Mula sa pagiging Diyos ay naging isang alipin at namuhay bilang alipin upang sundin ang kalooban ng Diyos. Ipinanganak sa isang sabsaban, namuhay ng isang ordinaryong buhay at maging sa buong panahon ng kanyang ministeryo dito sa lupa, ibinaba niya ang kanyang sarili upang makihalubilo sa lahat ng tao regardless ng kanilang katayuan at kalagayan sa lipunan upang sila'y iligtas. Hanggang sa kamatayan sa krus ay tinanggap niya ang lahat ng sakit, panunuya at panghuhusga ng tao upang masunod ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po na magkatawan tao si Jesus, hindi nangangahulugang isinuko niya na ang kanyang kalikasan bilang Diyos. Nanatili siyang Diyos, ngunit pinili niyang huwag gamitin ang kanyang prerogatives at rights bilang Diyos. Nanatiling nasa kanya ang divine powers na tulad ng omnipotence, omnipresence at omniscience na po. May iwan pong isinulat si Andrew Murray tungkol sa kahulugan ng kababaang loob sa kanyang classic book na Humility. Ang sabi po niya, humility is the first duty and the highest virtue of the creature and the root of every virtue. The lack of humility is the sufficient explanation of every defect and failure. Ang kababaang loob po ang pinakamataas na katangian. Tinatawag po itong mother of all virtues. Ito ang nagiging pundasyon ng atin pong mga karakter. Marami pong katangian ang maaari nating mapagyaman dahil sa kababaang loob. Ito po ang nagpapanatili sa atin na nakatungtong sa lupa. Alam niyo po ang salitang humility ay mula sa salitang humus na ang ibig sabihin ay lupa. Ang hinihingi sa atin ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay ay maglakbay lagi tungo sa kababaang loob, tulad ng ginawa ni Kristo na siyang naging dakilang ehemplo ng kababaang loob. Meron pong sinasabi sa ating lahat ng Panginoong Hesus. Sabi niya, "Come, learn from me. I am gentle and humble in heart." Number 2, tulad ni Kristo, may hatid na kapayapaan ng kababaang loob. Ang dala po ni Jesus ay ang magandang balita ng pagliligtas ng Panginoon. Ito ang nasaksihan at narinig ng mga pastol na dala ng anghel mula sa langit. Ano po ang magandang balita? Ito ay ang pagsusugo ng Diyos kay Jesus upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ito ay mensahe ng kapayapaan. Idiniklara po ng Imperyo ng Roma noong panahon ni Jesus Christ ang tanyag noon na salitang Pax Romana or Roman Peace. Sapagkat mula noon ay natapos na ang digmaan at nagkaroon na ulit ng kapayapaan sa buong imperyo. Ang sabi po ni Stoic philosopher na si Epictetus, while the emperor may give peace from war on land and sea, he is unable to give peace from passion, grief, and envy. He cannot give peace of heart from which many yearns more than even for outward peace. Ang salita pong shalom or peace sa mga Hudyo ay nangangahulugan ng higit pa sa kapayapaan pagkatapos ng digmaan. Ito ay nangangahulugan ng well-being, health, prosperity, security, soundness, at completeness. Ito pa ay tumutukoy sa kabuuan ng pagkatao at hindi lamang sa isang sitwasyon ng buhay. Ito ang dalang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakababa ng kanyang anak na si Jesus, ang ating tagapagligtas.
Ipinakita ni Jesus ang kababaan sa buong panahon ng kanyang ministeryo dito sa lupa hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi siya kailanman nagpakita ng pagmamataas o pagtatangi sa kalooban ng Diyos. Maliwanag sa kanya ang kalooban ng Panginoon, maging ang lahat ng paghihirap na kanyang pagdadaanan. Bagaman alam niyang mararanasan niya ang lahat ng ito, pinili niya pa ring sundin ang kalooban ng Ama upang matupad ang layunin ng pagliligtas ng Panginoon. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan na tanggapin ang lahat ng paghihirap na kanyang dadanasin sapagkat ipinagkatiwala niya sa Ama ang kanyang buhay. Ipinakita ni Jesus ang pambihirang katangian ng kababaang loob. Ang kababaang loob po ay nagbibigay sa atin ng pambihirang kapayapaan na kaya niyang kontrolin ang ating mga sarili sa anumang sitwasyon ng buhay. Na kahit batid mong mayroon kang karapatang magalit o kumastigo, ay mayroon kang pangunawa sa iba upang sa kalaunan ay makita nila ang kanilang pagkakamali. Ang kababaang loob, kung gayon, ay hindi isang kahinaan o karuwagan, kundi isang palatandaan ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Ito ang ipinakitang kapayapaan sa buhay ni Jesus dahil sa kanyang kababaang loob. Maaari niyang isiping karapatan niyang gumanti nang ipako siya sa krus at mamatay, subalit pinili niyang patawarin ang mga tao. Mga kapatid, mas magiging significant ang paglago ng ating buhay pananampalataya kung patuloy po nating pagyayamanin ang kababaang loob sa ating mga buhay na una nang ipinakita ni Jesus upang magbunga ito ng marami pang magagandang katangian upang mas maging mabuting ehemplo tayo ng pananampalataya at paglilingkod. Mayroong pangakong iniwan sa ating lahat ang Panginoong Yesus. Happy are those who are humble, for they will receive what God has promised. At pangatlo po, tulad ni Kristo, mamuhay para sa karangalan ng Diyos. Ang unang pagpapahayag ng kapanganakan ni Kristo ay dumating sa mga pastol ng tupa. Ang malaking tanong, bakit sa mga pastol ng tupa ibinalita ng mga anghel ang kapanganakan ni Jesus? Bakit hindi sa mga pariseo, skriba? Sa pamamagitan po ng mga pastol, ipinahayag ng Diyos ang dakilang biyayang nakalaan para sa lahat ng tao. Meron po itong malaking resemblance. Maaring ang mga pastol na ito ay nagbibigay ng mga tupang iaalay sa templo ng kanilang panahon, subalit si Jesus ay upang maging mabuting pastol at maging dakilang tupang iaalay para sa katubusan ng sanlibutan. Batay sa tuntunin po ng mga Hudyo, ang mga pastol na ito ay tinuturing na ceremonially unclean, subalit sila ang unang nakarinig ng mabuting balita. Patunay po ito na ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon ay para sa lahat at maaari niyang gamitin na ang pinaka-itinuturing na maliit sa lipunan para sa kanyang dakilang karangalan. Ang sabi po ni Jonathan Edwards, "The humble person will renounce all the glory he has and give it all to God. If there is anything good in him or any good done by him, he is not disposed to glorify himself or boast about it before God. He will say with the psalmist, 'Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory.'" Meron din pong wika si Pastor Joey Umali tungkol dito. Sabi niya, "The problem with humility is that the moment you say you have it, you lose it." Lahat po tayo ay may tendency na itaas ang ating mga sarili, lalo pat meron tayong mga accomplishments o mga nangyayaring maganda para sa ikabubuti ng marami sa pamamagitan natin. May tendency din na kunin natin minsan o maaaring madalas ang credit o kapurihan dahil dito. Likas na din sa karamihan ng maghangad ng mataas na posisyon sa anumang larangan ng buhay at paglilingkod. Kapag ganito po ang ating damdamin, ang pinaglilingkuran natin ay ang ating po mga sarili. Ang tanging panlaban sa ganitong tendency ay ang kababaang loob tulad ng kababaang loob na ipinakita ni Jesus. Hindi niya ipinagpilitan ang kanyang pagiging Diyos at sa halip ay tinanggap niya ang maging tao upang matupad ang dakilang hangarin ng Diyos sa sangkatauhan at upang mabigyan ng karangalan ng Panginoon. Mahalagang laging isaisip na tayo ay kasangkapan lamang ng Panginoon para sa kanyang dakilang kapurihan. Ang motivation ng taong taglay ang kababaang loob ay hindi self-exaltation o self-recognition, kundi God's glorification. Ang expression ng may kababaang loob ay glory be to God. Ang anumang papuri at karangalan ay binabalik niya sa Diyos sapagkat alam niyang kasangkapan lamang siya ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapala. Meron pong paalala sa ating lahat ang Panginoong Yesus.
Sabi niya, "For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted." Tayo pong mga Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Si Kristo ang ating inspirasyon at modelo ng mataas na uri ng pamumuhay. Para sa ating Panginoong Hesus, ang kababaang loob ang pundasyon ng ating pagkatao. Ito ang pinakamataas sa lahat ng katangian. Marapat lamang na makita at mahayag sa atin ang humility o ang katangian ng kumpletong pagpapasakop, pag-asa at pagsunod sa Diyos. Sapagkat tayo ay tinawag upang sumunod kay Jesus, dapat nating sundan ang kanyang halimbawa ng kapakumbabaan. Maaring mahirap sa una, ngunit sa tulong at biyaya ng Diyos, magagawa nating magpakumbaba na gaya ni Kristo. Masabi nawa nating lahat sa ating mga sarili na, kababaang loob ni Kristo, katangiang tataglayin ko. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.